beyond politika na po itong nangyayari. And this will never stop, tingin ko, hanggang 2028 na po ito. Hanggang all road leads to 2028 na ika nga. Sir, mula po sa University of Santo Tomas, Professor Eric De Torres at isa pong political analyst. Prof, magandang umaga po. Jade at Franco, ang inyong makakasama ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po sa tagapakinig ng Pulso ng Bayan, Sir Jade at Sir Franco. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Opo, unahin ko lamang po ito, Prof, yung naging pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na politika o isang politika lamang ang pagkakasangkot sa kanyang pangalan sa issue po ng korupsyon dito po sa ating bansa. Ano pong masasabi po ninyo? Alam nyo, mahirap din pong sabihin kasi lahat po naman ng nangyayari ay politika. Pero yun nga po ang katanungan din po natin ay ano po ba yung politikang sinasabi kung nasaan po din yung pananagutan din ng ating pong Pangulo. Beyond politika, lahat naman po ng ginagalawan nila ay politika. Pero meron hong importanteng aspeto na dapat pong pinag-uusapan dito. At yun yung accountability po. Kasi po, paano po magiging politika ito to begin with kung nung dati pa lang ay sinita at pinuna niya at isinaayos ang budget at hindi niya pinirmahan yung 2025 budget. So, lahat ng ito, yun nga po all road leads din po sa accountability ng ating Pangulo. Tama po, pinapanagot natin at gusto nating mapanagot yung mga nag-insert, gumawa ng insertion. Nandiyan po ang House Speaker at nandiyan din po ang Senate President nung panahon na po yun na-identify at nagawa yung 2025 budget. Pero ang tanong po niyan, nung isinaayos, may sobra pa rin din po at pinirmahan din po ng ating Pangulo. So, hindi ko rin din po maunawaan kung bakit po ang pahayag din po ng ating Pangulo ay politika lamang. Gayong ang mundo ng ginagalawan nila ay talagang politika. Pero may accountability pa rin din po dito ang Pangulo at kailangan po itong maunawaan at maintindihan din ng taong bayan na bagamat madaling magsabi na siya ay pinupolitika o politika lamang lang lahat ng ito, may accountability pa rin din po siya. Opo. At isa pa sa mga nabanggit po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kumpiyansa po siya na wala po siyang kinalaman at hindi po siya dawit sa anumang korupsyon, sa isyu ng korupsyon, lalo na po dito sa maanumalyang flood control projects. Opo, maaari pong sabihin natin na wala po siyang kinalaman, maaaring hindi po siya sangkot, pero ang katanungan po natin ay ng taong bayan din is yung kanya pong pananagutan na kung saan yung pagpapahintulot po doon sa pagpirma niya doon sa budget. Kasi kung titignan po natin, bagamat hindi po siya personal na sangkot dito sa mga maanumalyang project na ito, ang tanong po yung pananagutan niya po sa kadahilan ng bakit niya po pinirmahan at inalaw po yung 2025 budget. Kasi po, yun nga po the bucket stops, may kasabihan nga po yun, yung the bucket stops sa presidente na kung saan pinahintulutan niya po ito. So babalik po tayo dun sa una nating usapin na kung saan tama, maaaring hindi siya sangkot, hindi siya walang direct interaction siya doon sa mga kontratista o kung ano paman. Pero tingin ko yung pinakamalaking pananagutan po dito ay yun pong pag-allow doon sa budget na mag-push through despite dito sa mga insertions o quote-unquote amendments na ginawa ng Kongreso. Opo. At yung mga nagtatanong kung ano bang ginagawa ng Pangulo, ang binibina po ng Pangulo, ito pong itinatag po niyang ICI. Ano ho ba, may mataas ho ba ang inyong tiwala dito sa Independent Commission for Infrastructure nga po, ang pag-iimbestiga po nila, kaugnay nga po dito sa mga flood control anomalies? Alam niyo po sa totoo lang personal po ito, hindi ko lang po alam sa ating pong ibang mga kababayan, pero sa akin pong personal na pagtingin ay walang, bagamat yung mga kinuha po nilang tao ay may integridad, yung gesture na hindi po pagbubukas at ito po yung lagi po nating ipinapaliwanag po kapag tayo po ay nagsasalita na kung saan
hindi po natin maintindihan bakit ayaw pong isa publiko. Ang interes po ng pinag-uusapan ay pera ng taong bayan at karapatan ng taong bayan na dapat pong malaman ang nangyayari po sa pagdinig. Kasi po ang mahirap po dito paano po magagarantiya na ang nangyayari o yung pong walang pag-filter na ginagawa, walang whitewashing na nangyayari o nagagawa. Nakarely lamang po tayo sa pahayag ng executive director at rely lang tayo kapag sila ay nagpapa-press conference, pero wala po tayong kaalam-alam sa kung ano po talaga ang tinatakbo ng investigasyon at tinatakbo ng mga line of questioning at pagtatanong at sagot ng mga invited personalities na di umano dawit dito sa buong skandalong ito. Opo. At kaugnay pa rin dito sa naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., balikan ko lamang yung mamaya yung tungkol sa ICI. Ay isa pa sa mga naging pahayag po niya para patunayan na talagang hindi siya dawit dito at kumpiyansa ang Pangulo, ay handa po siyang buksan itong kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN nga po, Prof. Ano bang masasabi po niya? Sapat ho ba ito para patunayan na hindi po dawit ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa issue ng korupsyon sa ating bansa? Naiintindihan naman po natin na in good faith na gusto po itong gawin ng ating pong Pangulo, pero tingin ko po hindi po ito sapat kasi tandaan din po natin ang SALN ay may limitasyon din po sapagkat ang SALN nakadepende po yan dun sa mga idinideklara lamang po. Paano pag hindi po dineklara? Hindi ho ba? So mahirap din pong magsabi na kung saan bubuksan mo yung SALN mo, pero paano yung ibang mga bagay na hindi mo idineklara doon sa iyong SALN? Ikalawa, naintindihan din naman natin na ito ay to show the people as a sign of good faith. Pero hindi po ito tingin kong sapat na pagbubukas lamang ng kanyang SALN o pagbubukas po lamang paglahok niya kung siya ang imbitahan man ng ICI, which I doubt na iimbitahan siya ng ICI because he was the very person who actually created this commission. So parang yung pagtingin ko po hindi po ito sapat. Mas may kailangan pa pong managot, makulong na talagang sangkot dito at mas maging decisive po ang atin pong Pangulo pagdating dyan. Idagdag ko lang po, nagdagdag din po siya ng mekanismo na gawing transparent ang bicameral conference committee sa pag-livestream. Maganda po siya, showing again of good faith. Pero tingin ko hindi pa rin din po ito sapat. Dapat ho, kung talagang seryoso sila ho dyan, ay merong live audience, may identified civil society organizations, academics na lalahok po live na nandoon na nakaupo at kung meron humang point na nakikita po itong mga taong to na hindi lang po basta naka-live pwede hong i-call yung attention po ng atin hong mga mambabatas. Ngayon, Prof, ang latest ay hindi daw makikipag-cooperate na ang mga diskaya dito nga sa binuong ICI ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ho ba ang nakikita po ninyong implikasyon nito? O bakit nga ba? Ano bang naging dahilan para po sa inyo, tingin po ninyo, dito nga sa hindi pakikipag-cooperate ng mga diskaya sa investigasyon ng ICI? Yun. Una po sa tingin ko, we could just second guess kung ano ho yung dahilan kung bakit. Pero ako po, ito din ho yung re-referan ko na problema to begin with ng ICI. Kasi po, hilaw yung paraan ng pagkakagawa ng ICI. Lumabas na po sa usapin dati na isa po niyan nung nandyan pa na na-appoint si Mayor Benji Magalong, kulang sa suporta, ang nandyan po mga wala po silang sapat na budget, ni walang contempt powers po ang ICI, kaya yung makumpel maaaring for invitation. Kaya katulad ho niyan, nung napagdesisyonan ng mga diskaya na hindi na ho lumahok, hindi ho pwedeng pwersahin po ito ng ICI dahil ito po ang isa sa pinakamalaking limitasyon dahil nga po, to cut the long story short, walang ngipin talaga ang ICI. So yan ho yung isang pinakamalaking hamon po sa ICI. At the end of the day, recommendatory po lahat ng kanilang ginagawang investigasyon
at wala hong real power po to either prosecute or to either yun nga po, isa ding issue yung resources po na meron sila na supposedly yung pag-ikot pa lamang po. Paano po yung gagastusin nilang budget na kung saan pag-ikot? So, the very nature on how the ICI was actually formed or created was very problematic in the first place. Kaya nga po, kung matatandaan din natin, isinusulong nga po sa Senado na isabatas nang sa ganun magkaroon ng budget at i-define po ano ang saklaw ng kapangyarihan ng ICI. Opo. Ngayon na hindi nga makikipagtulungan sa investigasyon itong mga diskaya, kaugnay nga dito sa mga flood control anomaly, ay kumakalat ngayon sa social media yung mga balita. Dinadawit nga itong si Senator Bongo na baga may kaugnayan dito sa mga diskaya dahil nga daw doon sa isang contractor yung kanyang ama. Ano naman po yung masasabi po ninyo na pagkonekta o pagdawit dito kay Senator Bongo na mismong ombudsman mismo ang nagsabi niyan, Prof, na may kaugnayan nga sa mga diskaya? Sa akin po, kung nagbigay naman ng pahayag kahapon si Senator Bongo, tingin ko kung hindi naman na kinakailangan ng mga diskaya. Kung nais nila at dahil tingin nilang meron ngang kinalaman si Senator Bongo at ang kanyang kaanak na di umano dawit, lalo na yung kontratistang di umano na pagmamay-ari ng kanyang mga kaanak, edi sampahan nila ng kaso. Ipatawag nila ng diretso si Senator Bongo. So, tingin ko hindi na kinakailangan ng mga diskaya dito kung meron silang sapat na ebidensya. Pero to link, kasi ang nangyayari, ito nga po yung yung sinasabi natin dito, dahil sa kawalan po ng transparency, sila lang po yung mga nakakaalam. So dahil sa kawalan ng transparency at kakulangan ng pagtingin at paglahok ng ating taong bayan dito na nakikita at nababantayan, yun yung nakakalungkot sa sitwasyon, yung maaaring spekulasyon na hindi naman po natin pinag-iisipan ng masama, yung spekulasyon na maaaring minsan far-fetched na yung mga manner na kung saan paano itatagni yung mga bagay-bagay at ang nangyayari ko sa ito'y nakakalungkot, nagsasanga-sanga pero hindi ho natin napapanagot kung sino po ba yung mga taong dapat na managot. So kung ako ho tatanungin, napakasimple. Nagsasanga-sanga yung kanilang investigasyon, bakit hindi ho muna pumunta dun sa pinaka-basic premise na dapat ho nilang gawin? Ano ho yan? Ipatawag muna nila yung membro ng lahat ng committee, ng BICAM committee na present noong gumawa ng 2025 budget. Wala si Saldico, magsimula tayo dun sa ibang mga mambabatas both sa House of Representatives at saka sa Senate. Imposible po kasi na hindi nila alam yan at hindi nila na-identify na meron silang listahan at kopya na saan napunta yung mga amendments at ano yung mga amendments na kanila pong ginawa. Yun, very basic po yun. Pero kung titignan natin, tawag si contractor ng ganyan, ayan, nasa screen ho ninyo. Open naman sa public kung sino yung mga doon muna sila magsimula, ipatawag muna nila ito kasi parang shotgun approach na po sa tingin ko yung nangyayari at naka-zero in lamang ho tayo sa Bulacan. Marami pa pong ibang district offices ang DPWH na katulad po ng paulit-ulit nating sinasabi na maaaring nangyayari ang ganitong klaseng kalakaran. At ngayon po lumalabas na rin din po sa mga investigasyon na hindi lamang po DPWH o infrastructure, meron pa pong posibleng ibang ahensya na ma-involve po dito. Opo. Prof, sa tingin po ninyo, legal strategy po ito ng mga diskaya or meron pong pinoprotektahan sila? Kasi yun yung sinasabi, pinapakalat ngayon, may pinoprotektahan ito mga diskaya. Sa akin din po, ang hamon sa mga diskaya, ilabas na rin din ho nila. Total, wala na rin din naman, katulad ng sinasabi, malabo na rin din naman ho silang maging state witness. At kung wala ho talaga silang tinatago at makabawas man lang sa atraso nila sa taong bayan dahil po dun sa mga proyekto, substandard projects at saka dun sa ilan hong mga identified ghost projects na nagawa nila na na lang ho, yun ho sanang na lang, panawagan ng taong bayan na gawin na lang ho nila kung ano yung tama at kung ano yung mabuti
para po sa atin po mga kababayan na yung paggastos at ibinayad ho sa kanila ay pera ng taong bayan, pera ng ano po, public fund po, na kung ganyan po talaga, wala ho silang tinatago, mabuting isiwalat na ho nila ang nalalaman ho nila. At baka rin din ho siguro ito ay hindi ko alam kung meron silang pinoprotektahan, o baka ito rin din ho yung hinahawakan nila o leverage ho nila, na kung saan in any eventuality na baka ho madiin sila, ay meron ho silang panghahawakan ho na pang-protection din ho sa kanilang sarili po. And I'm just speculating po Yes, Prof. Franco Baranda po ito. At sa aking gusto ko lang po balikan yung ICI. So pinag-usapan po natin ang credibility, which we know that Special Advisor po si Mayor Benjamin Magalong before for like a couple of investigations. But after that, nakita natin ang biglang pag-atras po ni Mayor Magalong patungkol sa nangyayari ngayon. Anong nakikita niyo po dito? Because we know for a fact na credible na tao po si Mayor Benjamin Magalong, at bakit po biglang nag-iba ang pihit ng hangin? Ano po masabi niyo dito, Prof? Well, una po sa lahat, nakita na natin, parang meron hong lumalabas na demolition job kay Mayor Magalong. Kung titignan ho natin, talagang yung tao po, crusader. Naipaliwanag niya naman hong mabuti yung nangyari. Pero alam niyo, yung nakakalungkot, nagsisimula na hong i-demolish yung tao, na kung saan actually nga po wala hong kahit, yung babalikan ko nga ho kanina, wala hong kahit na anong budget, wala hong kahit na anong resources yung ICI. Pero dahil crusade sa kagandahang malasakit ni Mayor Benji Magalong, ginawa niya ho ng paraan to call on public sector volunteers po, yung iba hong mga willing na tumulong ho, and he was able to pull it off by calling upon this volunteers, at tumatakbo ho yun. Pero baka ho kasi dalawang bagay din ho yan, sa dumadami at lumalalim po ng nalalaman ni Mayor Benji Magalong, mukha ho bang, and again, we're speculating, mahahawakan po ba sa leeg si Benji Magalong? We all know the answer is hindi po, dahil alam nating crusader yung tao. So, baka yun din po. Baka yung usapin na talagang no holds barred yung pagsiwalat at pagka nalaman ho ni Mayor Benji Magalong yung lalim, talaga pong by integrity, wala ho talaga siyang sasantuhin o wala ho talaga siyang sisinuhin pagdating dito sa investigasyon na ito. Yes, idugtong ko lang din po, Prof, ano po masasabi ninyo na yung sa pagdalo po sa investigasyon ni Speaker Romualdez sa ICI? So ayan, maganda ho yun na again, in good faith na pumunta ho siya, lubhok ho siya, pero ang missing piece of the puzzle, ika nga po, sana ho, nabuksan ho sa publiko yung pagdinig, at nadinig din ho. Dahil matagal din po, dahil inaantay rin din po ng taong bayan, ano ho yung sasabihin ng former Speaker Romualdez. Dahil yun nga po, kung titignan ho natin, napakalaki po at bigat po ng accountability po ng atin pong speaker din. Kasi po kahit na po talaga paikot-ikutin natin, at the end of the day, yung pananagutan niya malaki din po sa kadahilan ng siya po ay inendorso ho nila yung 2025 budget despite knowing ang mga insertions or quote-unquote amendments na po na nangyari. So talagang nakakalungkot lang na hindi po narinig ng taong bayan ang pahayag din at yung nangyaring proseso ng pagtatanong doon sa nangyaring naganap doon sa ICI. Yes, samantala, Prof, maiba lang ako saglit. Ano po masasabi ninyo ngayon sa ratings ni PBBM at Vice President Sara na parehong bumaba yung kanilang performance? Nakapagtala ang Pangulo ng 33% na rating, samantala may mas mababa sa 42% noong Hunyo. Samantala may 55% performance naman ng BICE kumpara sa 59% noong Hunyo. Ano pong masasabi ninyo dito, Prof, sa pagbaba po ng ating mga BICE at Presidente?
Ito po ay reflection din ng sentimiento din po ng ating taong bayan, sapagkat every now and then, araw-araw lalong nag-i-intensify itong issue. Well, two things. Una, sa parte po ng Pangulo, na kung saan nagde-demand at nag-aantay talaga ng resulta yung taong bayan. At eventually, hanggang hindi ito nasusolusyonan, walang napapanagot na malalaking tao, ay patuloy tingin kong sasadsad ang trust at performance rating ng ating pong Pangulo. On the other hand, yung pong kay VP Sara din is of course yung balikan ng pagpapahayag sa Malacanang at saka sa parte ni VP Sara, yung patutsadahan at saka yung balikan nila ng mga maanghang na salita. It also adds effect doon din sa pagtingin din sa ating Vice President. Pero of course, hindi rin din naman natin masisisi ang ating ikalawang Pangulo kasi talagang makikita natin yung framing at saka yung banat. Nararamdaman din nila na talagang na-anticipate nila na maaari na i-link din sila dito. So, yun nga po, pagpapahayag din ng sentimento ng ating, at the end of the day, pare-pareho din po silang tao na kung saan apektado dito sa issue na to. At lalo na din po sa parte ng ating ikalawang Pangulo na kung saan medyo malalim na rin din po yung kanilang nararamdaman dahil una po yung pagpapadala kay former PRRD sa The Hague, yung impeachment. So, naging personal na rin din po at beyond politika na po itong nangyayari. And this will never stop, tingin ko, hanggang 2028 na po ito. Hanggang all road leads to 2028 na ika nga.